Paano nahanap si King Richard III matapos ang 500 years? Mahigit 500 years. Ang paghahanap sa bangkay ni King Richard III ay naging isang malaking palaisipan sa maraming mga taga-England. Ang tanong kung nasaan siya ay tila wala ng kasagutan at marami nang nagdesisyong ibaon na lamang ito sa limot. Si King Richard III ang huling hari ng isang pangkat ng mga maharlikang pamilya na tinatawag na mga Plantagenet ng England. Sila ang mga naghari sa bansa sa loob ng maraming taon. Noong 1485, sa Battle of Bosworth Field, nakipaglaban si King Richard III kay Henry Tudor at sa kasamaang palad, siya ay napatay. Matapos ang labanan, itinapon ang kanyang bangkay sa isang di marangal na libingan at kalaunan ay tuluyang nawala sa kasaysayan. Kaya sa mahabang panahon, may mga taong hindi tumigil sa paghahanap ng kanyang mga buto. Nilibot nila ang Leicester at hinanap ang mga labi hanggang sa may makita silang kalansay sa isang parking lot. Pero paano naman kaya sila makakasiguro na kay King Richard nga talaga ito? Sa loob ng 500 taon, ano ang tsansang makikita pa nila ang sinasabing The Lost King? 2 taon bago ang labanan sa Bosworth Field, nagsimulang mamuno si King Richard III. Nakuha niya ang trono sa kontrobersyal na paraan matapos agawin ito mula sa kanyang pamangkin na si Edward V, isang 12-year-old na batang hari. Marami ang nagduda sa pagiging hari ni Richard III, lalo na't may mga aligasyon na siya ang responsable sa pagkawala ng tinaguriang Princess in the Tower. Sina Edward V at Richard, Duke of York, sila ang mga anak ni Edward IV at ang totoong tagapagmana ng trono. Kaya itinuturing silang banta sa paghahari ni Richard III. Sa taon ding iyon, nawala ang 2 prinsipe habang nasa Tower of London at mula noon ay hindi na sila muling nakita. Ginamit ang pangyayaring ito bilang dahilan upang ideklara na sila ay hindi totoong tagapagmana ng trono. Ayon sa aligasyon, ang kanilang ama na si Edward IV ay may umano'y kasunduan ng kasal na naunang naisagawa sa isang babae na si Eleanor Butler bago pakasalan si Reyna Elizabeth Wideville. Kaya ang mga anak nila ay idineklarang mga illegitimate children. Sa tulong ng kanyang hukbo at mga taga-suporta, pinaaresto ni Richard III ang mga kaalyado ni Edward V. Kinuha ang kontrol sa pamahalaan at idineklara ang sarili bilang hari noong June 26, 1483. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na magpakita bilang makatarungan at epektibong pinuno, marami pa rin ang natakot at nagalit sa kanya. Pero noong August 22, 1485, 2 taon mula nang maghari si Richard III, hinarap niya ang pinakamalaking hamon ng kanyang buhay, ang Battle of Bosworth Field. Matapang na sumugod si King Richard III kay Henry Tudor sa huling pagsubok na may pagtanggol ang kanyang trono. Pero sa kalagitnaan ng labanan, may ilan sa kanyang kakampi ang bumaliktad sa kanya, kaya't mabilis siyang napalibutan ng mga kaaway. Nahulog siya mula sa kanyang kabayo at patuloy na lumaban, pero agad siyang inatake ng mga kalaban hanggang sa siya'y mapatay. Ang kanyang pagkamatay ay naging dahilan ng pagtatapos ng Plantagenet Dynasty at pagsisimula ng paghahari ng mga Tudor. Matapos siyang mamatay, ang kanyang katawan ay dinala sa Leicester nang walang respeto. Isinakay lamang sa karatela at ipinarada sa publiko upang ipakita na tuluyan ng natalo ang hari na para sa marami, walang awa at walang puso. Makalipas ang ilang araw, inilibing siya ng madalian sa Greyfriars Church. Ang libing ay simple lamang at walang malaking seremonya. Hindi katulad ng marangal na libing na karaniwan para sa isang hari. Pero hindi pa dito nagtatapos ang kwento ni King Richard III. Ang Greyfriars Church, kung saan si King Richard III ay inilibing, ay winasak noong panahon ni Henry VIII bilang bahagi ng dissolution of the monasteries. Sa panahong ito, maraming mga simbahan at monasteryo ang nawasak dahil sa pagbabago sa simbahan ng England at ang paghihiwalay nito mula sa simbahang Katoliko. Ang mga bato at labi ng Greyfriars Church ay pinaghati-hati at ginamit muli sa ibang mga gusali sa Leicester. Ang lokasyon ng simbahan ay nawala sa kasaysayan at ang libingan ni Richard III ay nakalimutan sa paglipas ng panahon. Habang naglalaho ang alaala ng kanyang libingan, lumaganap ang mga haka-haka na itinapon daw ang mga buto ni Richard III sa River Soar. Pero sa kabila ng mga kwento-kwento, ang katotohanan ay naghihintay na lang na matuklasan.
Sa gitna ng mga haka-haka at misteryo sa pagkawala ni King Richard III, lumitaw ang mga grupo na determinadong lutasin ang kasong ito. Kabilang na ang University of Leicester at ang Richard III Society. Isang tanong ang bumabagabag sa kanila. Nasaan na nga ba ang mga kalansay ni Richard III? Matagal nang may mga haka-haka na ang mga labi ni Richard III ay nasa ilalim ng Greyfriars area sa Leicester. Noong 1920, si Charles Bilson ay nagsabing ang mga kalansay ni Richard ay nasa ilalim ng Greyfriars Street. Sa mga sumunod na taon, marami pang mga researchers ang nagsasabing ang mga kalansay ay nasa ilalim ng isang parking lot sa Greyfriars. Marami na sa mga researchers ang naniniwalang nandito na nga ang nawawalang mga kalansay. Kaya noong 2011, nagpasimuno na si Philippa Langley ng Richard III Society ng isang paghuhukay sa parking lot na pinondohan ng University of Leicester at Leicester City Council. 527 years matapos ang kanyang kamatayan, ano ang tsansa na matagpuan pa ang mga buto ng hari? Alam natin na ang kalansay ng tao ay maaaring masira o magbago sa paglipas ng panahon. Pero kung nanatili ito sa ilalim ng lupa o gusali, may posibilidad na nasa maayos pa itong kondisyon. Noong August 2012, nagsimula na ang paghuhukay sa parking lot ng mga miyembro ng Richard III Society, kasama ang mga archaeologist mula sa University of Leicester Archaeological Services o ULAS, at iba pang mga kasamang nagbigay ng suporta sa proyekto. Partikular na sa isang parte na may tatak na R na ibig sabihin ay reserved. Matapos ang ilang araw ng paghuhukay, may natagpuan na silang isang kalansay. Kalansay ito ng isang lalaking may malubhang scoliosis. Ibig sabihin, hindi pantay na pagkakabaluktot ng backbone nito. Isang kondisyong kilalang mayroon si Richard III. Nakabaon ito sa lalim na humigit kumulang 1.5 na metro sa lugar na dating koro ng simbahan. Ang kalansay ay may mga palatandaan ng mga malulubhang sugat dahil sa mga labanan, kabilang ang isang malalim na hiwa sa likod ng ulo na posibleng gawa ng halberd o mahabang palakol. Nabuhayan ng loob ang buong team. Tila natagpuan na nila ang mga labi ng huling hari ng Plantagenet Dynasty. Pero ang malaking tanong ngayon, paano sila makasisiguro? Matapos ang paghuhukay, nagsimula na ang mahirap pero kapanapanabik na proseso ng pag-verify ng kalansay. Hindi pwedeng basta magbigay ng conclusion. Kailangan ng matibay na ebidensya para patunayan na ang kalansay ay talagang kay Richard III. Ang una nilang ginawa ay ang radiocarbon dating ng mga buto, kung saan nakumpirma na ang mga ito ay mula sa pagitan ng 1455 at 1540. Tumutugma sa saklaw kung kailan namatay si Richard III na 1485. Bukod dito, nalaman din na ang kalansay ay mula sa isang lalaking edad 30 pataas. Si Richard III ay namatay sa edad na 32. Pero hindi pa sapat ang mga ito. Kailangan pa ng mas matibay na ebidensya. Ang next step ay ang pagsusuri ng DNA. Pero may malaking problema. Halos lahat ng direktang kamag-anak ni Richard III ay matagal nang yumao. Paano nga ba makakakuha ng DNA mula sa isang taong 500 taon nang nakalibing? Ang susi sa sagot ay nasa mitochondrial DNA. Isang natatanging uri ng DNA na namamana mula sa ina patungo sa mga anak at patuloy na naipapasa sa bawat henerasyon. Nangangahulugan ito na kahit maraming siglo na ang lumipas, ang mitochondrial DNA ay pwedeng matrace sa mga kaapu-apuhan sa linya ng ina. Ang mga scientists mula sa University of Leicester ay nagsagawa ng extensive research sa pamilya ni Richard III. Ang kanilang focus ay ang linya ng kanyang ina, si Cecily Neville. Maswerteng natagpuan nila ang mga buhay na kamag-anak ni Richard III sa pamamagitan ng linya ng kanyang ina. Kumuha sila ng DNA sample mula sa dalawang kaapu-apuhan ni Richard III, si Michael Ibsen, isang tagagawa ng kabaong sa Canada, at isa pang kamag-anak na hindi na pinangalanan. Matapos ang masusing pagsusuri at pagtutugma, lumabas na ang resulta. Match ang mitochondrial DNA ng kalansay sa DNA ni na Ibsen at ng isa pang kamag-anak. Sa wakas, nakumpirma ng mga eksperto na ang kalansay ay walang duda na kay Richard III. Noong February 2013, ang University of Leicester ay nag-anunsyo sa buong mundo ng pambihirang discovery. Ang kalansay na natagpuan sa ilalim ng parking lot ay walang duda na kay Richard III. Ang kombinasyon ng DNA evidence, physical characteristics at mga bakas ng labanan ay nagsama-sama upang wakasan ang isang misteryo na nagtagal ng mahigit 500 taon.
Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.